Maraming pinabulaan na ng China ang di umano'y tangkang panghihimasok nito sa 2025 midterm election sa Pilipinas. Batay sa ulat ng National Security Council o NSC, balikan natin ang mga detalye sa report ni Wina Hesoro. We have no interest in interfering in Philippine elections. Ito ang maring itinanggi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun sa ulat mula sa National Security Council ng Pilipinas na ito umano ay nakikialam sa darating na midterm elections sa bansa. Ayon kay Jiakun, naninindigan ng China sa prinsipyo ng non-interference o hindi pakikialam sa panloob na usapin ng ibang bansa. Gayunman sa isang pagdinig sa Senado ukol sa espionage at submersible drones, inihag ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na may mga indikasyon na may mga operasyon umano ang Chinese state para maimpluwensyahan ang eleksyon. Samantala sa panayam naman ng DZRH News kay Senator Francis Tolentino, ibinunyag niyang may mga troll farm umanong ipinapatakbo ang China sa Pilipinas na layong siraan ang gobyerno, ang bansa at mga anti-China na personalidad. Yung investigasyon po namin sa yung submersible drone, dinala na kamakaluwa sa Senado, yung drone mismo na forensics na. Kung nakita nyo, halos 5 tao po yung nagbuhat noon. At yung ebidensya ay nagtuturo na nagre-remit po yun, nagtatransmit ng signal sa China. Ayon kay Senator Tolentino, ilan sa mga nasa likod ng troll farm ay mga Pinoy. Aniya malaki ang sinasahod ng trolls at may bonus pa silang nakukuha na nakadepende sa mga napapa-viral nilang usapin. Ito naman po yung inilabas ko po na ang Chinese Embassy ang nagbabayad ng troll farms. Pinakita ko po yung kontrata, pinakita ko po yung mga resibo, pinakita ko po yung mga screenshots kung paano sila nag-uutos at kung sino-sino yung mga personalidad na titirahin at magre-report sila. Nandito po, meron kasing, alam nyo, ang nangyayari dito, may mga nagpapanggap na nagte-text, halimbawa nagpapanggap na teacher, maestra, nagpapanggap na pulis, nagpapanggap na OFW, nagpapanggap na estudyante, businessman, nagagalit sa kung sinong tao, maging sa pamahalaan, ayun pala naman na hindi totoo. Paliwanag ni Tolentino, ang mga ito anya ang magkokomento sa social media at magpapakalat ng fake news at manlilinlang sa mga Pilipino. Tukay na po lahat sila. Tukay na rin po yung mga ginawa nila, kung ano yung ginawa nila, kung sino mga pangalan ng tao na kanilang siniraan. At kabilang po ako doon. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.